Bongbong Marcos. Tumatapang na kalabanin ang mga Duterte dahil dito. Sir, let me zoom in to the latest Okta survey on the Dutertes versus the Marcoses. The late January survey shows wala, at least statistically walang at the national level wala talaga walang pagbabago. It remains the same practically. It must be clear na mas marami pa rin tayong mga kababayan nag-identify sa administration, sa pro Marcos, mas konti ho nag-identify sa pro Duterte. Yung decline sa pro Duterte over the last two quarters, mukhang na-halt na. Bakit nga ba tila lumalakas ang loob ng ating Pangulo para itama ang mga pagkakamali ng dating administrasyon at ni VP Sara Duterte? Hindi mo akalain na darating ang panahong ito, pero ito na nga at mas matindi pa kaysa sa inaakala mo. May bagong sigaw ang bayan at hindi ito galing sa Mindanao. Sa isang napakatinding survey ng Okta Research, lumabas ang isang nakakagulat na katotohanan. Mas maraming Pilipino na ngayon ang sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaysa sa pamilyang Duterte. Isang plot twist sa politika na hindi natin inaasahan, pero kung tutusin, may matagal ng senyales. Pero bakit? Matatandaan, noong 2022, tila hindi matitinag ang alyansang Marcos Duterte, Solid North at Solid South, isang perpektong kombinasyon. Pero sa ilalim ng tahimik na politika ni Pangulong Bongbong Marcos, unti-unting nabubuo ang isang malalim na pagbabago. Kung dati tila isang anino lamang sa likod ng pangalan ng kanyang ama, ngayon ay may sarili na siyang puwersa. At dito nagiging interesante ang kwento. Ayon sa survey, 36% ng mga Pilipino ang nagpakilalang pro-Marcos, habang 18% lamang ang nananatiling pro-Duterte. Bumaba man ng bahagya ang suporta kay Marcos mula 38% ng nakaraan. Mas kapansin-pansin ang paggalaw ng mga bilang sa Mindanao, ang dating baluarte ng mga Duterte. Kung noon ay halos hindi matinag ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang anak na si VP Sara Duterte, ngayon ay may bumabagsak na pader. 63% pa rin ang pro-Duterte sa Mindanao, pero sa Luzon at Metro Manila, bumagsak ito sa 26% at 25%. Isang indikasyon na ang kanilang hinawakan sa halos isang dekada ay unti-unti nang nilalamon ng panahon. Pero bakit tila lumalakas si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil sa isang simpleng dahilan, hindi siya bumabangga ng harapan, pero matindi ang kilos sa likod ng eksena. Alam niyang hindi pa niya kayang buwagin ang buong pader ng Duterte sa isang bagsakan. Pero may mga bitak na, at kapag ang pader ay bitak na, oras na lang ang hinihintay bago ito tuluyang bumagsak. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Hindi lang ito tungkol sa politikang pang-alyansa. Lumalakas ang boses ng mga Pilipino laban sa isyu ng katiwalian at karahasan. Sa likod ng katahimikan, unti-unting tinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos ang laban sa hustisya, laban sa di umano'y maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan na isinasangkot ni VP Sara Duterte. Ang confidential funds na naging kontrobersyal ay isa lamang sa mga pinag-uusapan, pero mas marami ang lumulutang na issue na maaring makasira sa legasiya ng mga Duterte. Samantalang hindi rin makakalimutan ang madugong kasaysayan ng extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang patuloy ang investigasyon ng ICC, tila unti-unti nang nagkakaroon ng espasyo ang mga biktima upang manawagan ng hustisya. Sa bawat lumalabas na ebidensya, lumalakas ang hamon sa pananagutan.
Kaya noong ibig sabihin nito na matagal nang sumusubaybay sa politika, malamang ay ramdam mo na ang pagbabago sa hangin. Ang dating matibay na pundasyon ng Duterte ay nakararanas ng pag-uga. Hindi ito nangangahulugan ng agarang pagbagsak, pero nangangahulugan ito ng isang bagay. May bagong pwersang nabubuo at hindi ito nangangailangan ng anino ng nakaraan para ito ay makita. At kung magpapatuloy ito, maghanda sa isang 2028 na mas matindi, mas marahas at mas delikado para sa sino mang hindi kayang sumabay sa agos ng pagbabago. Pero teka, sino talaga ang tunay na nanalo rito? Ang sagot, hindi sila, kundi ikaw. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 6 verse 33. Maging matuwid kayo at hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Sa gitna ng kaguluhan sa politika, ang tao ay naghahanap ng katarungan at katotohanan. Marami ang nag-aakala na ang hustisya ay matatagpuan lamang sa kamay ng gobyerno o hatol ng tao. Pero sinabi ng ating Panginoon Jesus na hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ang tunay na hustisya ay hindi nagmumula sa tao kundi sa ating Panginoon Diyos mismo. Hindi natin maaring gawing perpekto ang sistema ng mundo, pero maaari tayong mamuhay ayon sa katwiran ng ating Panginoon Kristo, sa pagiging tapat, makatarungan at matuwid sa harap ng ating Panginoon Diyos at ng kapwa natin. Ano man ang nangyayari sa politika, kaibigan, ano man ang pagbagsak ng mga namumuno, isang bagay ang sigurado, ang ating Panginoon Jesus pa rin ang may kontrol sa lahat. Hindi man natin agad makita ang katarungan, pero darating ito sa tamang oras, sa paraan ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming tunay na hari at hukom. Turuan niyo po kaming magtiwala sa iyo at hanapin muna ang iyong katwiran sa halip na umasa sa makalupang hustisya. Ipaalala mo sa amin, o aming Panginoon Diyos, na Ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. Salamat po sa inyo pong pagtugon sa lahat ng aming mga panalangin, at salamat sa aming Panginoon Jesus na aming tunay na hukom at nakapagligtas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong pag-ibig sa amin, at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pagtatamasama at hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.